Hindi pa tapos si Senator Ping Lacson kay Didis Senador Rodante Marcoleta na nakabartolina na. Matapos bawiin ni former Marine Orly Gutesa ang kanyang mga naunang affidavit at Senate testimony, muling binanatan ni Lacson ang dating pagkakaugnay ni Gutesa kay Marcoleta at iginiit na hindi lamang ang witness na nagsisinungaling under oath ang dapat managot, kundi pati ang sinumang umano'y nag-udyok, nag-coach o nagtulak sa kanya para gumawa ng perjury. Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Mukha isang Facebook post noong Agosto 20, sinabi ni Lacson na hindi na umano nakakagulat ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga pahayag tungkol sa di umano'y paghahatid ng maleta ng pera kay former Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, on record umano na si Gutesa ay tinukoy bilang isang coached witness ni Marcoleta sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. Mas matalim pa ang patama ni Lacson sa infographic na kasama sa kanyang post. Sinabi ni Lacson na sa lengguwahe ng mga mandurugas, lagaring hapon yata ang tawag nila dyan, doble kita or 40-40 vision. Ang mensahe, hindi lang si Gutesa ang kinu-question ni Lacson. Direkta rin niyang ibinabalik ang spotlight kay Marcoleta na ngayon nakakulong sa isang plunder case at sa mga taong umano'y nasa likod ng kontrobersyal at ngayon ay binabawi ng testimonya. Sa hiwalay na post sa X, mas malinaw ang panawagan ni Lacson para sa accountability. Sinabi niyang hindi dapat matapos sa simpleng recantation ang usapin dahil pinalakas ng Republic Act No. 11594 ang parusa sa perjury. Ngunit may isa pang mahalagang punto, ang taong nag-uudyok sa iba na magsinungaling under oath ay maaari ring managot bilang principal by inducement. Sa madaling salita, ang tanong na ngayon ay hindi lamang nagsinungaling ba si Gutesa, kundi kung nagsinungaling siya, sino ang nagtulak sa kanya at sino ang dapat managot. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking masabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga maleta sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. At malinaw sa mga post ni Lacson kung saan nakatutok ang kanyang political at legal crosshairs. Ang mga taong iniugnay ni Gutesa sa kanyang mga naunang kontrobersyal na pahayag, kabilang sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Hindi rin doon nagtapos si Lacson. Sinabi niyang maghahain siya ng panukalang magpapataw ng mas mabigat na parusa at multa para sa subornation of perjury o ang paghikayat o pamimilit sa ibang tao na magsinungaling habang nasa ilalim ng panunumpa. Tungkol sa nasabing isyo, hands off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Layunin umano nitong pigilan ang lumalalang negosyo ng laban bawi sa testimonya kung saan may explosive allegation ngayon saka may recantation bukas. I will file a bill imposing heavier penalty and fine for subornation of perjury or if a person induces or forces another to commit perjury, ani Lacson. Kasi chinek ko rin yung CCTV do sa Senado, Noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Nang tanungin kung sino ang maaaring magsampa ng karagdagang kaso, sinabi ni Lacson na maaaring kumilos ang taong direktang napinsala o napinsalaan ng perjury. At sa kaso ni Gutesa, binanggit niya si dating Speaker Romualdez. Kung hindi ito kikilos, maaari rin umanong umaksyon ng isang public officer na may tungkuling ipatupad ang batas.